Kung inaakala ninyo na hadlang ang kahirapan para makamit ang minimiting diploma, ay nagkakamali kayo. Dahil dito sa Barangay Payatas, Quezon City, matatagpuan ng mga kabataang nagsusumikap para lang makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng matinding kahirapan. Payat sa taas, o kung tawagin ay payatas, ito ay naitayo noong 1976 at matatagpuan sa pangalawang distrito ng Quezon City, Metro Manila. Barangay 8 ang unang tawag sa payatas, ngunit ito'y nananatili sa 3 barangay. At sa kalaunan, ito ay napalitan sa pangalang Payatas A, B, at C. Darling, I will be loving you till 70. Things they change, my friend. I gave you all my love and you tossed it in your trash. Tossed it in your trash, yes you did. Dito sa Barangay Payatas, kung saan matatagpuan ang magkapatid na mag-aaral na nagpapatunay na walang makakapigil sa pagkamit ng mga pangarap. Ako po si Joshua Cruz, 15 taong gulang. Ako po ay grade 9 student sa Eskwelahang Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Nagsimula po ako ng mga lakad nung ako'y 8 taong gulang. 3 taon ko po akong ginawa yun. Pili-pili ko po yung mga basura na ibebenta sa mga junk shop. Tapos po yung mga nabibenta ko po, yun po yung ginagawa kong pambaon. Tuwing pasukan na po, doon lang po ako pumapasok. Kung wala naman pong pasok, nagtatrabaho po talaga ako. Hindi siya magpapalda. Hindi siya magpipi. Nakilala namin ang magkakapatid na sina John Lery at Joshua Cruz sa Barangay Viliago, Payatas, at sinamahan kami sa kanilang munting tahanan upang maipakita ang kanilang estado sa kanilang pamumuhay. Ito po yung bahay namin. Pasok po kayo. Ito po yung bahay namin. Ito po yung kuya namin. Ito po naman yung sumunod sa akin. Ito po yung dalawang bunso namin. Ito po yung sumunod kay Joros at pinakabunso. Shoota. Si Joshua ay 15 taong gulang at panganay sa magkakapatid na sinundan ni Lery na 14 na taong gulang. Tama. Ipit ko dito, ipit. Ipit. O sa inyong dalawa. Ipit mo. Ipit. Okay, Jeffrey. Dalawa ay yan. Hello. O, Magbibigay pa siya 10. Ay, hindi. Magdadate pa kami ng dedication. wala tayong barya. Sinamahan kami ng magkakapatid patungo sa kanilang paaralan galing sa kanilang tahanan. Habang naglalakad siya matarik at bulubunduking lupa paakyat sa kanilang tinatawag nilang bangin. Dama namin ang hirap na dinaranas ng magkakapatid. Halos 1 oras at kalahati ang gugugulin upang makapunta sa kanilang paaralan. Paano nyo napagsasabayan pag-aaral ng pangangalakan? Sa umaga po, pwede po kami pumunta sa group 9 para po malasan. Kaya po, kumuha po ng mga kalakal sa mga assignment namin. Tapos po, pagdating po ng alas 10, papasok na po. Okay lang ba sa'yo magtrabaho? Okay lang po para sa pamilya ko. Para sa pamilya ko. Pero para lang sa sarili ko. Ginusto mo ba ang magtrabaho o na iniinit ka lang? Minsan po, ginugusto ko. Pero, hindi ka ba nangyayari? Hindi naman po. Para lang sa pamilya. Para makasiguro kami na hindi nga nila napapabayaan ang kanilang pag-aaral, ay minabuti namin na kausapin ang kanilang guro. So
siya sa klase, okay naman. Yung mga activity namin, pag kayo may ginagawa ko sa kanya, napaka-responsable ng bata. So, aminin natin na talagang siya ay hindi ganun ka sa buhay, pag sa financial, pero pagdating sa mga gawain sa paaralan, siguro talagang binibigyan niya ng focus yung mabigay yung mga assignments, mga proyekto para lamang sa kanyang pag-aaral. Ano po ang kanyang performance sa classroom? Sa performance sa classroom, hanggat maaari nakikipagsabayan din naman siya sa kanyang mga kasama na kaklase kasi yung mga klase niya, sila kasi star section, di ba, SF. So, syempre may nahabol siyang standard dyan na yung grade na dapat lalo niya ma-maintain o mapatas pa. Kasi alam nila na pag nandiyan ka sa ganyang oportunidad na sa klaseng ganyan, pagbubutihin nila kanilang pag-aaral. May problema po ba sa Wala naman. Yun. Basta problema ko lang sa kanya, baka mamaya tatanong ko kung may pera ba siya. Kasi alam naman natin maraming binibili sa bawat sa klase. Minsan di man naiwasan magpa-photocopy ng isang unit test, pero nakakapagbigay naman siya. Madalas po ba siya mag-absent? Hindi siya nag-absent. Dahil naglalaro sa aming isipan kung bakit nila kinakailangan mga lakal at pagtrabaho, agad namin pinuntahan mga magulang nila John Larry upang mahinga ng opinyon. Ngunit ang nakausap lang namin ay si Joshua, ang panganay nilang kapatid. Anong masasabi mo sa kasipagan ni John Lennon? Wala po akong masabi sa kasipagan niya kasi pagdating po sa school, nagpupursige naman po siya sa mga assignments, projects, tsaka sa lahat naman po ng bagay. Ang medyo may problema lang po siya dito sa bahay kasi dahil nga sa height niya, hindi siya masyadong nakakatulong dito sa bahay. Pero at least, nakakaano naman siya, nakakatulong naman siya sa mga kapatid ko para magtulong ng mga lessons. So, paano siya nakakatulong sa pamilya niya? Ganun. Minsan kapag wala siyang ginagawa o kaya wala siyang project, yung mga bata naman tinututukan niya. Kasi po, minsan pag wala si mama sa bahay, madalas si papa din wala din sa bahay, alis araw-araw. Ako lang po dito sa bahay, naglilinis. Kahas nga po, kagabi nga po, alauna na ako natulog, nilinis ako ng bahay. Tapos po, So, ano ba si John Larry? Pinipilit niyo ba siyang mga lakal or mga lekta o sa kusa lang siya na pag gusto niya? kusa lang po, pag gusto niya, pag nakakita po siya dyan ng mga laruan na sira-sira, yung mga plastic, yung mga yung mga plastic cups, binibenta niya po yun dun sa may bandang taas. Tapos yung tinikita niya, Sa kanya mismo, Sa saan pambaon napupunta, niya. pambaon niya po. okay. Sino yung gumagastos sa pag-aaral niyo? Kayo ba, sarili niyo, or sa parents niyo pa rin? Ano po, halos, lahat po kami tumutulong sa lahat. Kasi si mama po is, para siyang tindera si mama ng yung Tupperware, o gano'n, direct selling. So, lahat yan, may kailangan tumulong, hindi pwedeng nakatunga nga lahat kasi wala kaming kakainin kapag hindi kami nagtrabaho. Ito ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha at nang mabawasan ang aking kalungkutan, ang aking kalungkutan. Saan mo to nakuha? Ito po, nakuha ko po noong November sa English month. Nanalo po akong third place sa reading proficiency. Dun po, magbabasa ka po ng 5 text, tapos sasagutan po yung tanong ng 1 oras. Eto, saan mo to nakuha? Nakuha ko rin po ito noong November. English month rin po. Nanalo po ako ng champion sa Poetry Grand Slam. Kasi po, nakuha ko po lahat ng award, yung best sa paggawa ng poem, tapos best po sa pag-deliver ng poem. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never did. Shouldn't know you were trouble from the first kiss. Got my wide eyes open.
I want it open now. Nag-start po yun nung ako ay kinder kasi pinakanta po ako ng teacher ko. Tapos, nakita niya na meron talaga akong potential. Tapos, tinuruan din po. Mama ko nagturo sa akin. Tapos, siyempre, dahil sa mga kapatid ako, natuturuan din sila ni mama. So, ganun na po simula yung lahat ng bagay na ngayon. Natuto kami kumanta. Ang gusto ko nangyari sa buhay is yung iahang po namin yung kumanta sa kahirapan. Natulungan din po namin yung mga taong tulungan sa amin. At dahil katatapos lamang ng trahedya sa Mama Sapano, naisipan ni Larry gumawa na isang tula para sa Fallen 44. My true heroes are the true soldiers. I'm here to greet, to speak, and to meet the family of the soldiers who fought with their fleet. As the result of the war, they were ambushed and killed by the Mindanao terrorists where their man base was built. Even though some of them survived, the 44 were fallen, leaving their families, their friends about what happened. My heart was really broken, like our nation was stolen. Ambush, killed, in death, the 44 courageous men, for God will be there to guide you from storm. Keeping yourself, your family in His home, using His gun, our hero's gun and knife, teaching you a lesson that you can use in your life. Ang talento ng isang batang Pilipino na namulat sa kahirapan ay hindi kailanman matutumbasan na kahit anuman laruan. Ang tanso, yero, bote, bakal, at iba pang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pag-aaral nila. Ang tinig na magkakapatid ay magsisilbing buhay sa kanilang pamilya.